King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1089. Ang mga aksyon ng munting magnanakaw na pusa. Hindi alam ni Demigod Arcane Void kung ano ang gagawin matapos makitang lumalaban si Demigod Withered Breath. Kung magagawa ni Demigod Arcane Void na ipagtanggol laban sa Demigod Withered Breath at sa kanyang substandard god weapon, malinaw na magagawa rin ito ni Demigod Withered Breath. Basag. Nagsimulang lumaki ang mga bitek sa kristal ng pulang prutas. Si Demigod Arcane Void ay labis na naiinip, ngunit wala siyang magawa. Dalawa lang ang hindi tao na Sacred Kings na naroroon, at hindi sila nang ahas na tulungan si Demigod Arcane Void dahil mas marami pang mga ekspertong tao ang naroroon. Ang Demigod Arcane Void ay hindi kasing lakas ng Demigod Withered Breath. Napagtanto ni Zhao Fang. Malinaw na may pagkakaiba rin sa lakas sa pagitan ng mga demigod, at bilang Grand Elder ng Sky Suspension Palace, si Demigod Withered Breath ay isang eksperto lamang sa ibaba ng Demigod Dragon Emperor ng Grand Imperial Hall. Kung walang aksidente, ang pulang prutas na iyon ay pag-aari ng Demigod Withered Breath. Dahan-daang sabi ni Zhao Fang sa sarili bago ibinaling ang tingin sa ibang direksyon. Sa sandaling ito, si Zhao Yufei ay naglilinang sa isang sulok. May isang jade tablet na may maraming singsing sa dingding na kristal sa likod niya. Ang mga singsing na ito ay dahan-daang gumagalaw at nagbigay ng mahinang banal na aura na sumanib sa katawan ni Zhao Yufei. Weng. Ang walang kamali-mali na katawan ni Zhao Yufei ay kumikislap na may mahinang lilang liwanag na naging sanhi ng lahat ng Heaven Earth Yuan Qi sa malapit na mabilis na sumanib sa kanyang katawan. Divine Aura. Isang late-stage na tao na Sacred Lord na malapit kay Zhao Yufei ay natigilan, ngunit alam niya ang pagkakakilanlan ni Zhao Yufei at ang kanyang kadugo, kaya hindi niya ito ginulo. Sa hitsura nito, si Yufei ay nakahanap ng kanyang sariling kapalaran. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ang spiritual race bloodline ni Zhao Yufei ay sobrang sensitibo sa Heaven Earth Yuan Qi. Bagamat hindi niya mahukay ang kayamanan sa mga kristal na pader, ang kanyang spiritual race bloodline ay nakakakuha pa rin ng enerhiya mula sa Crystal Jade Stone Tablet sa mga dingding. Ang Jade Stone Tablet na ito ay malamang na nauugnay sa spiritual race sa ilang paraan. Pagkatapos ay ibinaling ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa direksyon ni Nan Gongsheng. Ang ikinagulat ni Zhao Fang ay nakahanap si Nan Gongsheng ng isang lugar kung saan maaari niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon at lumikha ng isang clone. Biglang tinapos ni Nan Gongsheng ang kanyang cultivation, at ang kapangyarihan ng kanyang Little World Projection ay nawala, na nagpapakita ng isang clone na hindi pa ganap na nagagawa. Evil God Mental Thought Body, ipaubaya ko sa iyo. Naiinip na sabi ni Nan Gongsheng, at isang kulay lila at kulay dugo na figure ang kumislap mula sa katawan ni Nan Gongsheng habang ang bahagi nito ay pumasok sa hindi kompletong clone. Hihihi, simulan na natin. Ang mga mata ng clone ni Nan Gongsheng ay kumislap na may kakaibang liwanag na kulay lila at dugo habang nagpapakita ito ng isang masamang ngiti. Ang clone ni Nan Gongsheng ay hindi pa kompleto at kulang ng maraming intent, ngunit bahagi ng Evil God Mental Thought Body's intent ang pumasok sa clone at sumanib sa clone, pagkatapos ay naglabas ng malakas na pinagmumulan ng mental energy. Boom! Pagkatapos ay inatake ni Nan Gongsheng at ng kanyang hindi kumpletong clone ang higanteng bato kung saan sabay na nililinang ni Nan Gongsheng. Maaaring makita ng isa na mayroong kasing daming bitek sa kristal na inatake ni Nan Gongsheng at ng kanyang clone, at sa loob ng mga bitek ay may isang itim na prutas. Ang itim na prutas na ito ay nagbigay ng zero light. Iba ito sa mga matingkad na prutas sa mga baging. Bam! Si Nan Gongsheng at ang kanyang clone ay parehong gumamit ng tipak ng divine power. Ang pangunawa ni Nan Gongsheng ay tumaas ng husto pagkatapos pumunta dito, kaya ang kanyang pangkalahatang lakas ay tumataas ng napakabilis. Sinuri ni Zhao Fang. Higit pa rito, kinokontrol ng Evil God Mental Thought Body ang clone. Ang ibang mga eksperto ay nakatutok din sa ilang mga kristal, tulad ng ginawa ni Nan Gongsheng. Ito ay dahil napagtanto nila na may mga sandata o kayamanan sa loob ng mga kristal, ngunit dahil nakaharang ang mga kristal sa aura, walang nakatitiyak kung anong uri ng bagay ang nasa loob. Ang layunin ni Zhao Fang ay biglang nakaramdam ng kakaibang kaguluhan. Ito ay isang bagay na tanging si Zhao Fang lamang ang nakadarama. Munting pas ang magnanakaw. Lumingon si Zhao Fang sa posisyon ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatago sa hangin. Hindi ito nakikita ng mga normal na tao.
Sa harap ng maliit na pas ang magnanakaw ay isang malaking batong kristal. Weng. Isang manipis na layer ng gintong liwanag ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang nakikita niya ang lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Zhao Feng kung ano ang nasa loob ng higanteng bato sa harap ng maliit na pas ang magnanakaw, isang maikling itim na talam at isang kristal na kulay lila at dugo. Nakikita lamang ni Zhao Feng ang isang kulot na simbolo sa maikling talam, at ang kristal na kulay lila at dugo ay konektado sa ilalim ng kristal na bato, na parang konektado ito sa isang uri ng kapangyarihan. Ano ang gusto ng maliit na magnanakaw na pusa? Naguguluhan si Zhao Feng. Alam niyang ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatutok sa maikling itim na punyal at sa kristal na kulay ube at dugo, ngunit pareho silang nasa pinakagitna ng higanteng kristal na bato. Walang mga bitek sa kristal. Kahit na higit sa 100 demigods ang magsama-sama, hindi nila malalampasan ang higanteng kristal na batong ito. Meow. Ibinuka ng munting pas ang magnanakaw ang bibig. Si Zhao Feng lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw. Isang pagkakataon lang, bulong ni Zhao Feng, ngunit hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito. Isang palihim na kulay pilak na kulay abo na daloy ng liwanag ang biglang lumitaw mula sa nakatagong katawan ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang liwanag na ito ay umikot sa paligid ng maliit na pas ang magnanakaw, at nakita ni Zhao Feng na ang figure ng maliit na pas ang magnanakaw ay naging mas malinaw, na parabang ang stealth technique nito ay agad na naging mas mahusay ng ilang beses. Mula sa pananaw ni Zhao Feng, ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi na lamang nagtatago sa kalawakan. Ito ay sumanib sa mga batas mismo. Kung hindi gagamitin ni Zhao Feng ang kanyang kakayahan sa gininto ang mata, hindi niya mararamdaman ang pag-iral ng munting pas ang magnanakaw. Madarama lamang niya ang lokasyon ng maliit na magnanakaw na pusa sa pamamagitan ng kontrata ng espiritual na alagang hayop. Ho! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging invisible at malumanay na kumislap pasulong ng walang bakas. Sa susunod na sandali, napagtanto ni Zhao Feng na ang maliit na pas ang magnanakaw ay pumasok sa kristal. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakaupo sa kristal na kulay lila at may dugo, at ang kaliwang kuko nito ay dumapo sa maikling itim na talam. Paano ito posible? Si Zhao Feng ay lubos na natigilan at halos lumabas ng pag-iisa. Ano ito? Tumingin ang Sacred King Earth Ghost sa higanteng kristal na tinitingnan ni Zhao Feng, ngunit wala siyang makita. Napatingin si Zhao Feng sa Sacred King Earth Ghost. Hindi pa rin niya nagawang sirain ang tipak ng kristal, ngunit iyon ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang Sacred King Earth Ghost ay hindi maaaring umatake ng walang ingat tulad ng Demigod Withered Breath sa kalangitan. Para mapigilan ang iba na mapansin, kinailangan ng Sacred King Earth Ghost na maingat na atakehin ang kristal at hindi ng ahas na gumamit ng sobrang lakas. Bukod pa rito, hindi masyadong maraming oras ang lumipas mula nang magsimulang magtrabaho ang dalawa. Hindi nag-abala si Zhao Feng sa Sacred King Earth Ghost. Muli niyang nilinggan ang munting pas ang magnanakaw. Ang munting pas ang magnanakaw ay kahit papaano ay nakapasok sa higanteng kristal. Gayunpaman, ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa ay hindi makagalaw, ito ay ganap na naipit sa higanteng kristal na bato. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay lumingon kay Zhao Feng. Bagamat hindi ito makapagsalita, naramdaman ni Zhao Feng ang gustong sabihin ng maliit na pas ang magnanakaw, nagpapakita ito kay Zhao Feng. Isang madilim na liwanag ang lumitaw mula sa katawan ng maliit na pas ang magnanakaw at dumaloy ang maikling itim na talam sa kaliwang paa nito. Weng. Ang kulot na simbolo sa maikling itim na talam ay agad na nagbigay ng kulay pilak na ilaw. Mas mabuting mag-ingat ka kung hindi ay tuluyan kang mapadpad doon. Nagmura si Zhao Feng. Napagtanto niya na muli niyang minamaliit ang maliit na pas ang magnanakaw. Hindi niya inaasahan na nagtatago ito ng napakalakas at misteryosong kasanayan. Ang maldito na alagang hayop na ito ay hindi kailanman nag-isip tungkol sa kung ano ang magagawa nito para sa kanyang amo at sa halip ay nag-isip lamang para sa kanyang sarili. Ang maikling itim na talam na gusto ng maliit na pas ang magnanakaw ay tiyak na hindi simple. Kailangang malaman ng isa na ang maliit na pas ang magnanakaw ay mayroon ng Shadow Kill Imperial Dagger at ang Dark Golden Dragon Snake Whip. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumulyap kay Zhao Feng at nagpadala sa kanya ng mensahe. Noon lang lamambot ang ekspresyon ni Zhao Feng. Pagkatapos ay tumango si Zhao Feng at sumang-ayon sa plano ng maliit na pas ang magnanakaw.
Lumingon si Zhao Feng sa pasukan. Isang kabuoang 7 numero ang lumitaw. Ang 7 ito ay ang Sacred King Feather Spirit, Sacred King Zaihai, at ang grupo ng Sacred King Greenlight. Zhao Feng. Naramdaman agad ng Sacred King Zaihai ang pag-iral ni Zhao Feng. Kung tutuusin, ang posisyon ni Zhao Feng ay lubos na kapansin-pansin, at siya ay nagradiated ng isang malakas na mental energy disturbance na bumagsak at bumaling sa intent of heaven and earth. Huli na tayo. Ang mga kayamanang madaling makuha ay naaga na. Dapat natin siyang patayin ngayon din. Ininspeksyon ng Sacred King Feather Spirit ang kanyang paligid bago sinabi. Tara na. Ininspeksyon din ng Sacred King Zaihai ang kanyang paligid at sumangayon sa Sacred King Feather Spirit. Bagamat gusto ng ibang mga Sacred Lords na makahanap ng mga kayamanan o linangin, hindi sila nang ahas na labanan ang 3 Sacred Kings. Whoosh! 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 Sa kabuuan, 7 tao ang sumugod kay Zhao Feng. Sacred King Earth Ghost, ang mga taong iyon mula sa Grand Imperial Hall ay sumusugod sa amin. Kailangan mong ihinto at i-distract sila sa akin. Nagmensahe si Zhao Feng sa Sacred King Earth Ghost. Ano? Sinaktan mo pa ang Grand Imperial Hall. Hindi nakaimik ang Sacred King Earth Ghost, ngunit tama ang sinabi ni Zhao Feng. Kinailangan nilang gambalain ang mga ito kung hindi ay malantad ang prutas. Zhao Feng, wala kang matatakbuhan sa oras na ito. Ngayon, mamamatay ka. Ang Sacred King Feather Spirit ay nagpahayag ng isang bastos ng ngiti habang siya ay sumusugod. Ho! Agad na tumigil si Zhao Feng sa paglilinang at nagsimulang lumipad sa malayo. Ang 7 upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall ay agad na nagsimulang humabol sa kanya na tila ba desidido silang patayin si Zhao Feng. Biglang lumitaw ang Sacred King Earth Ghost pagkatapos idirekta ni Zhao Feng ang 7. Maaari ko bang itanong kung bakit hinahabol ni na Brother Feather Spirit at Brother Zaihai si Little Friend Zhao? Biglang nagtanong si Sacred King Earth Ghost, at ang mga mula sa Grand Imperial Hall ay agad na napalingon at napatingin sa Sacred King Earth Ghost na may pagtataka. Alam nila na may alitan sa pagitan ng Earth Demon Cult at Hall of Gods, ngunit ang Sacred King Earth Ghost ngayon ay nagsasalita para kay Zhao Feng. Parang ganito iyan. Nang dumating ang aking team, nagsanabpuwersa kami sa grupo ni Zhao Feng para makuha ang mga kayamanan. Kailangang magpaliwanag ng Sacred King Earth Ghost. Siya at si Zhao Feng ay talagang nagtutulungan para sa prutas, ngunit ang Sacred King Earth Ghost ay ang Grand Elder ng Earth Demon Cult, at ang Earth Demon Cult ay isa sa mga nangungunang puwersa ng demonic Dao sa Great Gunlord Dynasty. Higit sa lahat, kaalyado sila ng Nine Darkness Palace. Habang ang 3 Sacred Kings na ito ay mga upper echelon na miyembro ng Grand Imperial Hall, hindi nila kinakatawan ang mga demigod ng Grand Imperial Hall, at hindi sila kumilos ng napakalakas sa Sacred King Earth Ghost. Sacred King Earth Ghost, ang brat na ito na si Zhao Feng ay nang blackmail sa amin, sa mga miyembro ng Grand Imperial Hall, at siya ang salarin sa likod ng pagkamatay ng 13th Prince. Dahan-daang sinabi ng Sacred King Feather Spirit sa Sacred King Earth Ghost ang tungkol sa mga krimen ni Zhao Feng. Naniniwala siya na, hanggat ipinahayag nila ang kanilang pagiging mapagpasyahan na patayin si Zhao Feng, ang Grand Elder ng Earth Demon Cult ay Otrez. Gayunpaman, sa sandaling ito ay walang pakialam si Zhao Feng sa kung ano ang pinag-uusapan ng mga miyembro ng Grand Imperial Hall sa Sacred King Earth Ghost. Sa halip, hinati niya ang bahagi ng kanyang kamalayan upang siyasatin kung ano ang ginagawa ng maliit na pasang magnanakaw. King of Gods, Kabanata 1090. Pagbabago ng mga baging. Sa sandaling ito, ang katawan ng maliit na magnanakaw na pusa ay ganap na naipit sa kristal at hindi makagalaw, ngunit isang madilim na kulay pilak na kulay abo na daloy ng liwanag ang damaloy mula sa katawan nito at pumasok sa maikling itim na punyal sa pamamagitan ng mga paa nito. Weng! Weng! Ang kulot na simbolo sa maikling itim na punyal ay kumislap ng pilak at naging mas maliwanag. Sa isang tiyak na punto, ang maikling itim na dagger ay bahagyang nanginginig sa loob ng kristal. Agad na natigilan si Zhao Feng. Kahit na ang maliit na pasang magnanakaw ay nakapasok sa kristal, hindi ito makagalaw, ngunit ang maikling itim na talam ay nagawang manginig ng bahagya. Ang mas ikinagulat ni Zhao Feng ay ang kristal sa paligid ng maikling itim na talam ay agad na hiniwa. Kailangang malaman ng isa na ang mga kristal sa God Corpse ay naglalaman ng pisikal na puwersa at divine power of God. Kahit na ang mga demigod ng kontinente ay magsama-sama, hindi nila ito masisira. Gayunpaman,
Sa sandaling ito, isang bahagyang panginginig lamang mula sa maikling itim na talam ay maaaring maputol ang kristal, at ngayon na ang mga kristal ay naputol, ang mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa ay nakahawak sa maikling itim na talam. Ang sumunod na nangyari ay naging sanhi ng tuluyang hindi makapagsalita ni Zhao Feng. Hinawakan ng maliit na pas ang magnanakaw ang maikling itim na talam at nilagyan ito ng mahinang kapangyarihan, at nabuo ang isang maliit na butas sa higanteng batong kristal. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay gumalaw-galaw sa maliit na butas, pagkatapos ay hinaplos ang maikling itim na talam ng may pagmamahal. Ang sandata na nakuha ng munting pas ang magnanakaw ay tila madaling maputol ang mga kristal. Hindi ba't nangangahulugan iyon na maaari kong makuha ang alinman sa mga kayamanan sa lugar na ito na gusto ko? Si Zhao Feng ay lubos na hindi makapaniwala. Ang God Corps ay naglalaman ng mga kayamanan na maaaring magpabaliw sa sinuman, ngunit lahat sila ay nakulong sa loob ng mga kristal. Maging ang mga demigod ay walang magawa sa mga kristal na ito, ngunit sa sandaling ito, ginamit na ng maliit na pas ang magnanakaw ang maikling itim na talam upang dumaan sa isang kristal na bato. Walang sino man ang makakadetect nito maliban kung aktibong ginamit ng isang demigod ang kanilang divine sense upang makadama sa pamamagitan ng bato. Gayunpaman, mayroon lamang 2 demigods ang naruroon, at sila ay nakikipaglaban sa isa't isa sa hangin, kaya imposible para sa kanila na mahanap ang maliit na pas ang magnanakaw na nakatago sa isang random na bato. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay pagod matapos makuha ang maikling itim na talam, ngunit ito ay tuwang-tuwa rin. Lumingon ang tingin nito sa kristal na kulay lila at dugo sa ilalim ng mga paa nito. Ding! Shoo! Ang isang pag-agos ng madilim na kulay abo ay nagmula sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa habang ginagamit nito ang maikling itim na talam upang hiwain ang kristal at dahan-daang ibunyag ang kristal na kulay lila at dugo. Hindi alam ni Zhao Feng kung ano ang kulay lila at dugong kristal, ngunit kung nagustuhan ito ng maliit na pas ang magnanakaw, hindi ito maaaring masama. Ding! Ding! Dahil ang bahagi ng kristal na kulay lila at dugo ay nakatago sa ilalim ng lupa, ang maliit na pas ang magnanakaw ay kailangang maghukay ng malalim. Ang tinig ng Sacred King Earth Ghost ay tumunog sa sandaling ito. Zhao Feng, nagsasabi ba ng totoo ang Sacred King Feather Spirit? Ang Sacred King Earth Ghost ay umungal ng malakas. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng matinding kawalang kasiyahan dahil hindi talaga siya nang ahas na labanan ang Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall, ngunit kailangan niyang tulungan si Zhao Feng. Kung si Zhao Feng ay papatayin na ng Sacred King Feather Spirit at ng kumpanya, tiyak na ibubunyag niya ang sikreto ng prutas para makabili ng oras. Alam ng Sacred King Earth Ghost na hindi naman malaking bagay ang isyo matapos itong marinig mula sa mga Sacred Kings na ito ng Grand Imperial Hall. Gayunpaman, mararamdaman ng Sacred King Earth Ghost ang pagiging mapagpasyahan ng Sacred King Feather Spirit na patayin si Zhao Feng mula sa kanyang boses. Zhao Feng, magmadali at humingi ng paumanhin sa kanila at bigyan sila ng ilang mapagkukunan bilang kabayaran. Pribado ang mensahe ng Sacred King Earth Ghost kay Zhao Feng. Gusto lang ng mga Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall ng mukha. Hanggat si Zhao Feng ay time na humingi ng tawad sa Sacred King Earth Ghost na sumusuporta sa kanya, ang mga Sacred Kings na ito mula sa Grand Imperial Hall ay maaaring bitawan si Zhao Feng. Sacred King Feather Spirit, binigyan na kita ng mukha, pero hindi mo kinuha. Tumigil ang ekspresyon ni Zhao Feng bago siya sumagot. Ano? Muntik nang matamba ang Sacred King Earth Ghost. Hindi lang si Zhao Feng ang hindi sumunod sa kanyang payo, lalo pa siyang naging cocky. Kasabay nito, naramdaman ng Sacred King Earth Ghost na may mali. Logically speaking, ang pagpapatahimik sa mga taong ito mula sa Grand Imperial Hall at pagkuha ng prutas ay ang pinakamahalagang gawain ngayon, ngunit tila ayaw ni Zhao Feng na lutisin ang kanyang alitan sa kanila. Sacred King Earth Ghost, hindi na bagay na hindi na namin kayo bibigyan ng mukha. Papatayin natin ang walang hiyang magnanakaw na ito. Ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit ay napakasama, at ang mga Sacred Kings at Sacred Lords sa likod niya ay nakaramdam ng kahihiyan. Tingnan natin kung paano mo susubukang makatakas sa pagkakataong ito. Tumawa ng masama ang Sacred King Feather Spirit, at ang 2 pang Sacred Kings ay agad ding tumayo. Inilabas ng 3 Sacred Kings ang mga projection ng kanilang Little Worlds at naging sanhi ng pagkagulo ng espasyo upang maiwasan ni Zhao Feng na gamitin ang Misty Spatial World para makatakas.
Medyo naiinip na ekspresyon si Zhao Feng habang lumulutang siya sa hangin, ngunit ang bahagi ng kanyang isip ay nakatuon pa rin sa maliit na pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nagawang ganap na mahukay ang kristal na kulay lila at may dugo. Ang madilim na pulang linya ay tila kumonekta sa ilalim nito. Agad na pinutol ng munting pasang magnanakaw ang mga linya gamit ang maikling itim na talam, pagkatapos ay nilamon ang malaking kristal na kulay lila at may kulay na dugo. Boom! Nagsimulang manginig ang buong sukat, at nagsimulang gumalaw ang higanteng baging. Isang nakakatakot na layunin ang pinakawalan kasabay ng pagyanig ng mga baging. Ang ilang mga eksperto na gumagamit ng layunin na ito upang linangin ay agad na nadama na ang kanilang kamalayan ay naging malabo at nakatulog. Ang kapangyarihan ng Sacred King Feather Spirit at ng kumpanya ay agad ding naputol. Ano ang nangyayari? Nagulat ang dalawang demigod sa ere. Ang prutas na kanilang pinag-aawayan ay nilikha ng mga baging na ito, at ngayon ay gumagalaw na ang mga baging. May mali. Ang demigod Withered Breath ay may malungkot na ekspresyon. Bam! Sinunog ni demigod Withered Breath ang kanyang Mystic Light Sacred Power at inatake ng buong lakas ang gutay-gutay na kristal. Bam! Basag! Ang kristal sa paligid ng pulang prutas ay agad na nabasag pagkatapos ng ilang pag-atake mula sa demigod Withered Breath. Ang pulang prutas ay naglabas ng nakakapasong layunin na sumunog sa langit at lupa. Kahit na ang mga kaluluwa ng parehong demigods nasaktan. Paano ito posible? Bakit ang daling masira? Hindi makapaniwala si demigod Withered Breath. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa simula at hindi niya masira ang kristal, ngunit ngayon madali itong nabasag. Gayunpaman, wala siyang gaanong oras para isipin ito. Agad niyang kinuha ang pulang prutas. Boom! Lalong nanginginig ang mga baging nang mapites ang pulang prutas. Sa ibang lugar, inaatake din ni Nan Gongsheng ang ilang kristal nang maramdaman niyang humihina ang kristal, at hindi nagtagal ay nahukay niya ang itim na prutas mula sa kristal. Sa parehong sandali ng oras, ang mga eksperto na naghahanap ng mga kayamanan ay nagawang sirain ang kristal ng napakadali at nakuha ang mga kayamanan sa loob. Akmang sasalakayin ng Sacred King Feather Spirit at ng kumpanya si Zhao Feng, ngunit nagsimula silang mag-alinlangan dahil ang mga kristal na pader ay tila hindi na masyadong matigas. Mas madaling makuha ang mga kayamanan na nakatago sa loob ng mga dingding. Mabilis. Ang lakas ng kristal ay nabawasan ng husto. Atakihin ang prutas sa mga baging. Ano ang nangyayari? Pakiramdam ko ay unti-unting naglalaho ang banal na kapangyarihang nakatago sa loob ng mga kristal na pader na ito. Nagkagulo habang ang lahat ng mga eksperto ay naging palaisipan. Ang mga ekspresyon ng dalawang demigod na naglalaban sa langit ay nanginginig habang ang bawat isa ay umaatake ng isang patong ng kristal sa ilang prutas sa harapan nila. Pang! Boom! Ang demigod Withered Breath ay nakakuha ng prutas ng napakabilis. Ang layunin sa loob ng prutas na ito ay mas mahina. Bahagyang natarante si demigod Withered Breath. Sa kabilang banda, nakuha rin ni demigod Arcane Void ang isang prutas, ngunit naramdaman niya na ang prutas na ito ay hindi kasing ganda ng pulang prutas na nakuha ni demigod Withered Breath kanina. Maaaring ang kapangyarihan sa loob ng mga prutas ay nawawala na rin. Sabi ni demigod Withered Breath matapos mag-isip sandali. Ang mga Sacred Lords at Sacred Kings sa ibaba ay sumunod at nagsimulang salakayin ang mga prutas sa mga baging, ngunit sa susunod na sandali, ang kristal sa paligid ng higanteng pulang baging ay nabasag. Weng! Ang buong dimensyon ay nanginig habang ang walang limitasyong layunin ay lumabas mula sa mga baging na parang isang hayop. Nagawa pa nitong paikutan ang langit at lupa. Ang mga kaluluwa ng maraming eksperto na nagsisikap na makakuha ng mga prutas ay nabasag mula sa biglaang pagsabog ng layunin. Maging ang dalawang demigod sa langit ay mabilis na umatras at hindi nang ahas na lumapit sa higanteng baging. Tumakbo. Nabuhay muli ang baging na ito. Ang ilan sa mga malubhang nasugatang Sacred Lords ay natakot kaya agad silang tumakbo palayo. Whoosh! Ang higanteng baging ay namilipit sa hangin at naglabas ng isang mapanglon na aura habang ang hindi mabilang na mga baging ay tumawid sa sukat. Arg! Isang maagang yugto na Sacred Lord na tumatakas ay nataman ng mga nagwawalis na baging at agad na napatay. Boom! Boom! Nagsimulang mabasag at bumagsak ang mga kristal sa itaas. Maging ang panloob na bahagi ng mga kristal na bato ay nagsimulang gumuho na parang malapit ng gumuho. Tumakbo ka. Masyadong nakakatakot ang baging na ito. Whoosh!
Whoosh! Ang lahat ng mga eksperto sa dimensyon ay nagsimulang umatras. Pinili din ni Nanggang Sheng na umatras matapos makuha ang itim na prutas. Umalis din si Zhao Feng sa pag-iisa at mabilis na umalis. Whoosh! Si Zhao Feng ay naging isang iskarlata na kidlat at lumipad patungo sa labasan. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Ang Sacred King Feather Spirit ay may pangit na ekspresyon. Kara-rating lang nila, at ang lugar na ito ay biglang naging bawal na lugar bago sila makahanap ng anumang kayamanan. Huwag mong hayaang makatakas ang batang iyon. Ang Sacred King Greenlight ay may nakamamatay na ekspresyon. Ang aking prutas. Nag-alinlangan ang Sacred King Earth Ghost, ngunit sa huli, nagpasya siyang umalis. Sa ngayon, maging ang mga demigod ay napilitang umatras. Isa lang siyang Sacred King, kaya paano siya maglalakas loob na pumasok pa? Sa ibang lugar, ginamit ng maliit na pas ang magnanakaw, na nasa loob pa rin ng kristal na bato, ang maikling itim na talam upang madaling maputol ang malambot na kristal. Whoosh! Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging madilim na pilak na guhit ng liwanag at sumanib sa hangin. Sa sumunod na sandali, isang itim na ilaw ang kumislap sa tabi ng prutas na inatake ng Sacred King Earth Ghost at pinutol ang kristal. Ang pulang prutas pagkatapos ay nawala. Boom! 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 Lahat ng mga eksperto ay nakatakas sa labas, ngunit wala pang umalis. Ang divine senses ng dalawang demigods ay pumasok sa crystal item at nagsimulang suriin ang sitwasyon sa loob. Gayunpaman, walang nakakita ng isang kulay pilak na kulay abo na liwanag na dumaan sa mga kristal na pader at nakatakas. Weng! Isang manipis na patong ng ginto ang tumakip sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang sinisiyasat niya ang sitwasyon sa loob. Ang hindi mabilang na mga prutas at baging ay nagsimulang umikot sa hangin at dahan-daang naging transparent bago tuluyang kumupas. Nagsimula ring maglaho ang banal na aura sa loob ng mga dingding. Ang kapangyarihan ng mga sandata at halamang gamot sa loob ng mga kristal ay naglalaho at bumababa sa mga tuntunin ng kalidad. King of Gods, Kabanata 1091. Isang mas malaking panganib. Ang kapangyarihan na nawala ay napunta sa ilalim ng lupa. Nakita ng mga mata ni Zhao Feng ang lahat. Ang kapangyarihang napunta sa ilalim ng lupa ay gumagalaw sa mga kristal na pader at patungo sa direksyon sa likod ni Zhao Feng. Ang direksyong iyon ay tila ang ulo ng God Corpse. Ito ay masyadong kakaiba. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Feng. Matapos mabawi ang mga baging sa loob ng higanteng kristal, nawala ang lahat ng enerhiya, kabilang ang lahat ng mga kayamanan sa loob ng mga kristal. Ano ang nag-aalis ng lahat ng kapangyarihang ito? Hindi maisip ni Zhao Feng kung ano ang mangyayari pagkatapos magtipon ang lahat ng kapangyarihang ito. Ang aura sa labas ng kristal ay unti-unting nawawala. Sabi ng isang tao, at ang tingin ng lahat ay agad na umiwas sa kristal at nagsimulang suriin ang kanilang paligid. Ang banal na aura at ang Heaven Earth Yuan Qi sa hangin sa paligid ng kristal ay talagang naglalaho. Kasabay nito, bumababa rin ang kalidad ng mga halamang gamot at kayamanan na natatakan sa loob ng mga kristal. Maaaring lahat ng kapangyarihan sa loob ng God Corpse ay unti-unting nawawala. Ang tanong na ito ay lumabas sa isipan ng lahat. Kailangan nating kumilos ng mabilis at maghanap ng ilang kayamanan bago mawala ang lahat ng kayamanan sa God Corpse. Agad na sabi ng isang tao na Sacred Lord. Ang Sacred Lord na ito ay pinangunahan ang kanyang grupo at umalis. Ang bilis ng pagkawala ng kapangyarihan ay iba sa iba't ibang lugar. Halimbawa, ang kapangyarihan ng lahat ng bagay sa loob ng malaking kristal ay mabilis na naglalaho, ngunit ang bilis ng pagkawala ng enerhiya sa labas ng kristal ay napakabagal. Ang ilang mga lugar ay maaaring hindi pa nagbabago. Ang dalawang demigod sa langit ay may malungkot na ekspresyon. Anong nangyari? Bulong ni Demigod Withered Breath. Naniniwala siya na, sa paglaho ng nakakatakot na kapangyarihan, may mangyayari sa lalong madaling panahon. Whoosh! Si Demigod Arcane Void ang una sa dalawa na umalis. Kung tutuusin, sinubukan na niyang pigilan ang Demigod Withered Breath sa loob ng kristal na dimensyon. Ngayon na wala nang natitirang kapalaran, kung ang Demigod Withered Breath ay makikipagtulungan sa iba pang mga eksperto ng tao na naroroon, magdudulot ito ng maraming problema para sa kanya. Pinangunahan ni Demigod Arcane Void ang ilang hindi tao at lumipad sa isang tiyak na direksyon. Halatang nararamdaman niya na ito ang paraan ng pag-agos ng kapangyarihan.
Sa pag-alis ni Demigod Arcane Void, mas maraming hindi tao ang nagpasyang umalis. Ang Sacred King Roaring Sky ay nakatayo doon at nag-alinlangan sandali. Talagang gusto niyang patayin si Zhao Fang, ngunit naroon pa rin ang taong demigod, kaya hindi siya naglakasloob na gumawa ng anuman at maaari lamang umalis sa galit. Zhao Fang, tayo na rin. Hinikayat ni Nan Gongsheng. Nakakuha siya ng isang itim na prutas sa loob at itinuturing na medyo maswerte kumpara sa iba. Saan sa tingin mo pupunta? Ang malamig na singhot ng Sacred King Feather Spirit ay tumunog mula sa likuran ni Zhao Fang at ng kumpanya. Ibigay mo lahat ng nakuha mo. Malungkot ang ekspresyon ng Sacred King Greenlight. Mula sa kanilang pananaw, kung hindi dahil sa naruroon si Zhao Fang, hindi sana sila naniningil sa kanya, at maaaring nakahanap sila ng ilang kayamanan. Ngayong nawasak na ang higanteng kristal, halatang hindi nila hahayaang umalis si Zhao Fang. Ang ilan sa mga Sacred Lords at Sacred Kings sa malapit na nakakita nito ay agad na umalis. Ano ang ginawa ni Zhao Fang para masaktan ang Grand Imperial Hall? 3 Sacred Kings iyon at 4 na Sacred Lords. Nagulat ang ilang Sacred Lords at Sacred Kings. Sa komposisyon ng grupo ng Sacred King Feather Spirit, kahit ang grupo mula sa Sky Suspension Palace ay hindi nang ahas na saktan sila maliban kung sumama sa kanila si Demigod Withered Breath. Brother Fang, ano ang dapat nating gawin? Si Zhao Yufei ay bahagyang naiinip. Bagamat tumaas ang kanyang Mystic Light Sacred Power at Intent, hindi pa niya ito ganap na pinagsama-sama at wala pang pagkakataong manalo. Zhao Fang, ayusin natin ang alitan sa pagitan natin. Tumayo rin ang Sacred King Earth Ghost. Siya ay labis na bigo sa hindi pagkuha ng prutas. Kung hindi dahil nasaktan ni Zhao Fang ang mga miyembro ng Grand Imperial Hall, pinilit ang Sacred King Earth Ghost na ihinto ang proseso ng pagkuha ng prutas, maaaring nakuha niya ito. Kung ang 3 Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall ay gustong patayin si Zhao Fang, ang Sacred King Earth Ghost ay hindi na kailangang matakot na sumali din. Kung ginamit ni Zhao Fang ang kanyang replica na God-Slaying Arrow, hindi ito magiging malaking problema para sa kanila. Kahit na si Zhao Fang ay may tunay na God-Slaying Arrow, hindi niya mailalabas ang buong kapangyarihan nito. Sa pinagsama-samang puwersa ng 4 na Sacred Kings at isang grupo ng mga Sacred Lords, dapat nilang harangan ito. Higit pa rito, ang Sacred King Earth Ghost ay may kasama rin siyang grupo na kinabibilangan ng ilang Sacred Lords mula sa Earth Demon Cult. Sacred King Earth Ghost. Huminto sandali ang Sacred King Feather Spirit. Ang Sacred King Earth Ghost ay nasa gilid ni Zhao Fang sa loob ng higanteng kristal, ngunit ngayon ay lumilipat na siya ng panig. Saglit lang akong nagtatrabaho sa brat na ito. Ngayong nakalabas na kami, ang aming pagtutulungan ay halatang natapos na. Isang masama at masamang ngiti ang ipinakita ng Sacred King Earth Ghost, at tumango ang 3 Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Mula sa kanilang pananaw, hindi makakatakas si Zhao Fang kahit na lumaki siya ng mga pakpak, kaya ang isang dagdag na Sacred King Earth Ghost ay hindi masyadong magagawa sa alinmang paraan. Kahit ang Earth Demon Cult ay kasali. Nabalitaan ko na si Zhao Fang ay nagkaroon ng alitan sa Earth Demon Cult noong hinahabol niya ang Sacred Lord Demonic Abyss. Nag-usap ang ilan sa mga Sacred Lords ng tao habang naghahanda silang panoorin ang palabas. Sinulyapan ni Grand Elder Demigod Withered Breath si Zhao Fang, pagkatapos ay pinangunahan ang mga eksperto ng Sky Suspension Palace at umalis. Pumunta sila sa direksyon kung saan nagtitipon ang kapangyarihan sa loob ng God Corps. Bagamat naramdaman ni Demigod Withered Breath na may mali, kailangan niya itong tingnan. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Tumawa at sinabi ng Sacred King Feather Spirit matapos makitang umalis ang grupo ng Sky Suspension Palace. Sa sandaling ito, kaharap ni Zhao Fang at ng kanyang mga kasama ang 4 na eksperto sa Sacred King at ilang Sacred Lords. Ang kombinasyong ito ay sapat na upang sirain ang isang 3-star na superpower sa zone ng kontinente na medyo madali. Nagbago ang ekspresyon ni Nan Gongsheng sa unang pagkakataon. Bagamat magiging dehado sila laban sa 3 Sacred Kings, magagawa pa rin nilang lumaban kung ilalabas nila ang lahat ng kanilang nakatagong baraha. Gayunpaman, kaharap na nila ngayon ang 4 na Sacred Kings at isang grupo ng Sacred Lords. Maging si Nan Gongsheng ay hindi nakaramdam ng labis na pag-asa, ngunit likas pa rin siyang tumingin kay Zhao Fang, at nakita niya ang isang kalmadong ekspresyon. Nanginginig ang ekspresyon ni Nan Gongsheng.
Paano makakakilos si Zhao Feng ng napakatahimik sa napakahirap na sitwasyon na parang walang nangyari? Ano pa ba ang nakataas sa kanyang manggas? Nagpapanggap lang siyang kalmado. Tumingin si Sacred King Feather Spirit kay Zhao Feng at nginisyan. Weng. Ho. Ang apat na Sacred Kings ay agad na naglabas ng isang malakas na pag-akyat ng intent na sumanib sa hangin at nakalok kay Zhao Feng at kasama. Pinigilan nito si Zhao Feng at ang kanyang mga kasama mula sa paggamit ng Misty Spatial World upang makatakas. Nagsalita si Zhao Feng ng tama nang kumilos ang apat na Sacred Kings. Narito ang aking katulong. Isang mahinang ngiti ang ipinakita ni Zhao Feng. Katulong. Natigilan ang ekspresyon ng Sacred King Feather Spirit. May katulong si Zhao Feng. Sino ang magliligtas sa iyo sa sandaling ito? Nanunuya si Sacred King Greenlight. Mayroong 3 Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall at ang Grand Elder ng Earth Demon Cult na naroroon. Bukod sa Sky Suspension Palace o isang demigod expert, walang sino man sa Continent Zone ang makakapagligtas kay Zhao Feng sa ngayon, at ayon sa kanilang nalalaman, si Zhao Feng ay walang kaugnayan sa Sky Suspension Palace o sino mang demigods. Isang gintong figure ang lumipad palabas mula sa isang tiyak na landas sa sandaling ito. Kunyon. Agad na bumulalas ang Sacred King Feather Spirit, at ang mga ekspresyon ng 3 pang Sacred Kings ay natigilan. Malinaw na narinig na nila ang kunyon noon. Tila, siya ang demigod na si Kunyon ay nabuhay muli. Hindi ko inaasahan na may koneksyon si Zhao Feng kay Kunyon. Hindi simple si Kunyon. Ang ilan sa mga nanonood na Sacred Lords sa malapit ay natigilan din. Si Kunyon ay dating demigod, at kahit ang Grand Imperial Hall ay hindi na naisin na masaktan ang isang demigod ng walang dahilan, lalo pa ang 3 Sacred Kings na hindi maaaring kumatawan sa buong Grand Imperial Hall. Siya yon. Nanlamig din si Nan Gongsheng. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kalmado si Zhao Feng. Sa hitsura nito, matagal nang nag-message si Zhao Feng kay Kunyon. Sa puntong ito, si Kunyon ay isa ng Sacred King, ngunit sa mga tuntunin ng tunay na lakas, marahil siya ang pinakamalakas na Sacred King sa Lord Dynasty. Kung sasali si Kunyon sa kanilang grupo, hindi nila kailangang matakot sa mga kaaway sa unahan. Nagpakawala rin ng hininga si Zhao Yufei. Sa wakas nandito ka na. Tumingin si Zhao Feng kay Kunyon. Naramdaman ni Zhao Feng na nasa malapit na si Kunyon sa sandaling lumabas sila sa dimensyon ng kristal pagkatapos gamitin ang token. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagmamadaling umalis si Zhao Feng. Lahat kayo pwede nang umalis. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na saktan siya. Lumipad si Kunyon at agad na naglabas ng malakas na pisikal na puwersa. Ang mga layunin ng 4 na Sacred King ay agad na nagkalat. Senior Kunyon, ako ay isang elder ng Grand Imperial Hall. Bina-blackmail ni Zhao Feng ang Grand Imperial Hall at pinatay ang 13th Prince. Nagpahayag ng magalang na ekspresyon ang Sacred King Feather Spirit habang nagsimula siyang magpaliwanag. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Hindi mo ba narinig na sinabihan kita na lumayo ka? Si Kunyon ay umungal ng walang pasensya, at ang mga ekspresyon ng 4 na Sacred King ay naging pangit. Bagamat si Kunyon ay isang Sacred King tulad nila, ang pressure na kasalukuyang ibinibigay ni Kunyon sa kanila ay napakalakas. Tumigil sandali si Zhao Feng. Nakaramdam siya ng kakaiba habang nakatingin sa naiinip na si Kunyon. Noong una ay naisip niya na tutulungan lamang siya ni Kunyon na harapin ang panganib, ngunit dito ay sinisigawan niya ang isang grupo ng mga Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall at hindi man lang sila binibigyan ng anumang mukha para sa kanyang kapakanan. Habang nagmumuni-muni si Zhao Feng, isa pang figure ang lumipad palabas sa landas na pinanggalingan ni Kunyon. Boom! Isang nakakatakot na layunin ang naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa, at ang puso ng lahat ng mga dalubhasang naruroon ay bumagsak nang maramdaman nilang ang kanilang mga bloodline at ang sacred power ay pinigilan. Isang hindi taong demigod. Bulalas ng isang sacred lord sa malapit. Kunyon, saan sa tingin mo tatakbo ka? Ang hindi tao na demigod ay umungal, na naging sanhi ng pagyanig ng Heaven Earth Yuan Chi. Ang kanyang ekspresyon ay biglang nanigas ng ilang sandali matapos makita si Zhao Feng sa tabi ni Kunyon, pagkatapos ay nagsimula siyang umungol sa pagtawa. Siguro ikaw si Zhao Feng. Ang hindi tao na demigod na ito ay tumingin kay Zhao Feng na may layuning pumatay. Demigod Ferocity. Nanlalaki ang mga mata ni Zhao Feng habang nilunok niya ang kanyang dura.
Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit si Kunyun ay kumikilos ng walang pasensya. Hinahabol siya ng isang demigod. Gayunpaman, ang talagang ikinadismaya ni Zhao Feng ay ang demigod na humahabol kay Kunyun ay ang demigod Ferocity. Kung alam ni Zhao Feng na ganito ang kaso, tumakas na lang sana siya kasama sina Nan Gongsheng at Zhao Yufei pagkatapos lumabas sa kristal. Ngayon, ang panganib sa harap nila ay mas malala pa. King of Gods, Kabanata 1092. Atakihin ang isang demigod. Siguro ikaw si Zhao Feng. Ang hindi taong demigod ay tumingin kay Zhao Feng na may layuning pumatay, ngunit hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw dahil maraming mga eksperto sa tao ang naruroon. Kilala rin niya ang mga Sacred Kings mula sa Grand Imperial Hall. Kung ang lahat ng mga dalubhasang tao na ito ay magsasama-sama, ang demigod Ferocity ay walang magagawa kina Zhao Feng at Kunyun, at kailangan na niyang umalis. Pagkatapos ng lahat, ang isang demigod ay isang napakalakas na Sacred King. Ang pagkakaiba lang ay nahawakan nila ang domain ng Divine Power o na ang kanilang layunin ay umabot sa antas ng isang True God. Zhao Feng, may away ka sa demigod Ferocity. Huminto si Kunyun bago tumingin kay Zhao Feng. Kunyun, huwag mo nang isipin ang pagkuha ng anumang mga gantimpala sa pagkakataong ito. Sinabi ni Zhao Feng sa malamig na paraan. Nadama ni Kunyun ang labis na kawalan ng kakayahan. Hindi niya alam na mangyayari ito. Bagamat si Kunyun ay nakakuha ng maraming kayamanan sa loob ng God Corps, wala ni isa sa mga ito ang nakalutas sa kanyang problema sa pagiging isang Diyos, kaya lubhang kailangan ni Kunyun ang mga mapagkukunan na mayroon si Zhao Feng. Nadama ng mga taong Sacred Lord na malapit na ang sitwasyon at nagsimulang magtipon. Tanging ang mga Sacred Kings lamang ang makakalaban sa hindi taong demigod na ito, ngunit sa kabutihang palad, mayroong ilang mga tao na Sacred Kings na naroroon, at 3 sa kanila ay mula sa Grand Imperial Hall. Sa makatuwid, halos lahat ng mga tao na Sacred Lords ay nagsimulang magtipon patungo sa grupo ng Grand Imperial Hall upang humingi ng proteksyon. Nagsimulang mag-isip ang 3 Sacred Kings at Sacred King Earth Ghost sa harap ni Zhao Feng. Malinaw nilang masasabi na ang demigod Ferocity ay nagkaroon ng alitan kay Zhao Feng, ngunit dahil lahat sila ay tao, dapat silang magsama-sama at labanan ang demigod Ferocity ng sama-sama. Gayunpaman, kung gagawin nila iyon, nangangahulugan ito ng pagtulong kay Zhao Feng. Higit pa rito, pagkatapos tulungan si Zhao Feng na alisin ang panganib, hindi sila maglalakas loob na kumilos laban sa kanya. Umalis. Pinangunahan ng Sacred King Feather Spirit ang grupo at nagsimulang lumayo kay Zhao Feng. May alitan ang Grand Imperial Hall kay Zhao Feng. Binabalak nilang isuko siya. E ano ngayon? Hanggat kaya nating mabuhay, ayos na ang lahat. Iyan ay isang hindi tao na demigod. Kailangan nating umasa sa kapangyarihan ng Grand Imperial Hall. Malinaw na alam ng kalapit na mga Sacred Lords kung ano ang iniisip ng Sacred Kings ng Grand Imperial Hall. Bagamat naisip nila na ang mga tao ay dapat magsama-sama sa sandaling ito at lumaban sa mga hindi tao, hindi sila nang ahas na sabihin iyon sa mga Sacred Kings ng Grand Imperial Hall. Hihihi, alam talaga ng Grand Imperial Hall kung ano ang makakabuti para sa kanila. Tumawa ng nakakatakot si Demigod Ferocity. Pagdating niya, masasabi niyang may problema sa pagitan ni Zhao Feng at ng mga eksperto ng Grand Imperial Hall. Gayunpaman, mula sa hitsura nito, ang problemang ito ay mas malaki kaysa sa naisip niya. Sa kritikal na sandali, ang Grand Imperial Hall ay talagang sumuko kay Zhao Feng at sa kumpanya. Kayong dalawa ay maaaring mamatay. Biglang humakbang si Demigod Ferocity. Boom! Nayanig ang langit at lupa nang magsimulang umikot ang walang limitasyong intent, at isang nakakatakot na tipak ng Divine Power ang sumabog sa hangin. Agad na dumating ang Demigod Ferocity bago sina Kunyun at Zhao Feng at nagpakawala ng mapangwasak na presyon laban sa kanila. Bam! Ang gintong liwanag ay kumislap sa paligid ng katawan ni Kunyun habang ang misteryosong gininto ang mga anteng-anteng ay nagliliwanag ng nakakatakot na pisikal na kapangyarihan na pumuno sa kalangitan. Si Zhao Yufei at Nan Gongsheng ay hindi katugma ni Demigod Ferocity. Bagamat wala silang pressure at aura, para silang nasa latian habang dinudurog ng bundok. Napakahirap para sa kanila na huminga. Ito ay isang demigod expert. Inactivate ni Zhao Feng ang bloodline ng Blood Devil Sun at ang Sacred Lightning Body habang halos hindi siya makapagsalita.
Kahit na ang trio ay gumawa ng mga pagpapabuti sa loob ng kristal na dimensyon, iyon ay sa mga tuntunin lamang ng layunin. Napakaliit pa rin ang pakiramdam nila laban sa pressure ng isang demigod. Tumakbo. Agad na sinabi ni Zhao Fang. Weng. Dalawang kapangyarihan ang kumalat mula sa likod ni Zhao Fang. Ang isa ay itim at magulo habang ang isa naman ay kulay ube at malalim. Ginamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng kanyang dalawang Little World Projection para labanan ang pressure ng demigod na ito. Malinaw na alam ni Zhao Yufei na ang demigod ferocity ay tina-target lamang sina Kunyon at Zhao Fang, ngunit hindi niya iiwan si Zhao Fang. Ho! Nagsimulang mag-apoy ang katawan ni Zhao Yufei, at tila siya ay naging isang bulalakaw na nagpalipat-lipat sa Heaven Earth Yuan Chi sa malapit. Kalokohan. Pakiramdam ni Nan Gongsheng ay walang magawa. Bagamat ang mga target ni Demigod Ferocity ay sina Kunyon at Zhao Fang lamang, hindi siya maaaring humiwalay kay Zhao Fang kung hindi ay haharapin niya ang mga eksperto mula sa Grand Imperial Hall ng mag-isa. Weng. Isang magulong purple na divine light din ang lumabas mula sa katawan ni Nan Gongsheng. Ang trio ay naglabas ng kabuuang 4 na Little World Projection. Ang kapangyarihan ay sapat na upang mapa-address ang mga nakatatandang eksperto sa Sacred King. Boom! Ang bahagi ng layunin ng Demigod Ferocity ay itinulak ng 4 na makapangyarihang Little World na ito, at agad na gumaan ang pakiramdam ni Kunyon habang kaharap niya si Demigod Ferocity sa harapan. Stay Silang Palm. Pinaandar ni Kunyon ang kanyang pisikal na lakas at dahan-daang inilabas ang ilang dosenang palad. Ho! Ho! Ang ilang dosenang gininto ang palad ay nagsanib sa langit at lupa at tila ganap na naglaho, ngunit sa katotohanan, ang kapangyarihan ng teknik ng palad na ito ay tumama sa hindi nakikitang layunin ng Demigod Ferocity at tinatakan ang bahagi ng kapangyarihan nito. Kasabay nito, pinutol din nito ang koneksyon sa pagitan ng Demigod Ferocity at ng kanyang layunin. Takbo. Sinundan ni Kunyon si Zhao Fang at ang mga kasama at sinubukang tumakas gamit ang pagkakataong ito. Wala sa inyo ang dapat maglakas loob na mag-isip tungkol sa pagtakas sa pagkakataong ito. Bahagyang nagulat si Demigod Ferocity. Ang pinagsamang puwersa ng 4 na ito ay talagang hamarang sa kanyang layunin. Gayunpaman, masaya pa rin siya dahil hindi tinulungan ng ibang tao si Kunyon o Zhao Fang. Nangangahulugan ito na maaari niyang patayin sina Kunyon at Zhao Fang habang inililigtas ang Sacred Lord Myriad Forms ng sabay. Ang iba pang mga Sacred Lords ay natulala pa rin pagkatapos umalis sina Kunyon, Zhao Fang, at Demigod Ferocity. Kaya talaga nilang lumaban sa isang demigod. Gulat na bulalas ng isang tao. Sa katunayan, si Kunyon at ang 3 Sacred Lords ay nakatakas lang mula sa isang demigod. Dahil lang kay Kunyon. Si Kunyon ay dating demigod mismo. Ang isang maagang yugto ng Sacred Lord ay tila hindi ito nakakagulat. Napakahalaga ng papel ni Kunyon sa kanilang pagtakas. Napakalakas ng layunin ni Kunyon, ngunit medyo mababa pa rin ito kumpara sa isang demigod. Gayunpaman, kahit na mahina ang kapangyarihan ni Zhao Fang at ng kumpanya, pinayagan nito si Kunyon na huminga at palabasin ang Sky Silang Palm. Hindi ako naniniwala na makakaligtas sila sa pagtugis ng isang demigod. Ang Sacred King Feather Spirit ay humagulgol. Nakaramdam lang siya ng ayaw na si Zhao Fang ay hindi mamamatay sa sarili niyang mga kamay. Aalis na ako. Bahagyang nabahala ang Sacred King Earth Ghost at nakipaghiwalay sa Sacred Kings ng Grand Imperial Hall. Noong una ay naisip niya na, pagkatapos makipagtambol sa Grand Imperial Hall, tiyak na mapapatay niya si Zhao Fang, ngunit isang kakaibang aksidente ang nangyari. Bagamat naisip din niya na si Zhao Fang ay tiyak na papatayin ng demigod, ang Sacred King Earth Ghost ay nabahala na hindi niya personal na makumpirma ang pagkamatay ni Zhao Fang. Si Zhao Fang, Kunyon, at ang mga kasama ay nagmamadali sa mga daan ng Crystal Maze. Kunyon, dyan ka lang sa likod. Direktang sabi ni Zhao Fang. Gusto talagang sampay ni Kunyon si Zhao Fang, ngunit magagawa lang niya ang hinihiling. Sa 4 na naroroon, siya lang ang makakapidyo sa mga pag-atake ng demigod sa likod nila. Nalaman din ni Kunyon na mabilis na lumalakas si Zhao Fang at ang mga kasama. Kung magkakasama silang 4, maaari nilang harangan ang Demigod Ferocity, ngunit kung sino man sa 3 ang namatay, magiging masama ang sitwasyon. Sa makatuwid, kinailangan ni Kunyon na tumalikod upang hindi ito mangyari. Sky Ferocity Blast.
Ang Mystic Light Sacred Power na naglalaman ng tipak ng Divine Power ay lumabas mula sa katawan ni Demigod Ferocity. Boom! Lumitaw sa paligid niya ang imahe ng isang dark brown na elepante. Ang higanteng elepante ay umungal at nagpakawalan ng isang putok na dumaan sa mental at pisikal na sukat. Boom! 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 Ang nakakatakot na pagsabog ay nag-iwan ng isang linya ng mga bitek sa masikip na kristal na mga landas. Sky silang 18 palms. Umungol si Kunyon habang ganap niyang pinakawalan ang kanyang bloodline power. Ho! Ho! Bumungad sa kanyang katawan ang gintong liwanag. Nagsanib ang kanyang kaluluwa at demigod intent habang pinakawalan niya ang 18 ginintoang palad na tumulak patungo sa alon ng pagkawasak. Gagong Kunyon. Hindi napigilan ni Demigod Ferocity na sampain nang maramdaman niyang nagsimulang hamina ang lakas ng kanyang pag-atake. Gagamitin ni Kunyon ang malalim na pamamaraan na ito sa bawat oras upang pahinain ang pag-atake bago gamitin ang kanyang malakas na katawan, layunin, at mga diskarte sa pagtatanggol na sikreto upang harangan ang pag-atake ng direkta. Kung hindi iyon ang kaso, matagal nang pinatay si Kunyon. Boom! Nagawa ni Kunyon na harapin ang pag-atake ni Demigod Ferocity matapos itong pahinain ng kanyang Sky Silang Palm at ng Little Worlds ni Zhao Feng at ng iba pa. Munting pas ang magnanakaw. Nagsimulang makipag-usap si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw na nakatago sa Misty Spatial World. Nakita ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang maikling itim na talam. Madali nitong maputol ang mga kristal na kahit na ang mga demigod ay hindi kayang sirain. Kaya, tiyak na may kapangyarihan itong pumatay ng demigod. Ang munting pas ang magnanakaw ay agad na ikanaway ang kanyang mga paa at umiling. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumenyas na naubos na nito ang labis na enerhiya at hindi niya magamit ang kapangyarihan ng maikling itim na talam. Kasabay nito, tinanggihan din nito ang pag-abot ng maikling itim na talam. Pakiramdam ni Zhao Feng ay walang magawa, ngunit ayon sa kanyang mga inspeksyon, ang maliit na pas ang magnanakaw ay talagang nanghihina. Parang hindi naman ito nagsisinungaling sa kanya. Weng! Boom! Boom! Habang naharang ang mga pag-atake mula kay Demigod Ferocity, hindi nagtagal ay nahabol ni Demigod Ferocity dahil mas mabilis siya kaysa sa kanila. Sabay tayong sumugod at pilitin siyang bumalik. Agad na sinabi ni Zhao Feng. Atakihin ang Demigod. Bahagyang nang inag ang mga puso ni Nan Gongsheng at Zhao Yufei, at nakaramdam sila ng pananabik. Sky Trembling Fist. Tumawa si Kunyon habang pinapagana niya ang kanyang physical strength bloodline. Siya condensed walang limitasyong kapangyarihan sa kanyang mga kamao at sinuntok. Isang bola ng naglalagablab na gininto ang liwanag na nagradiated ng isang puwersang nanginginig sa langit na bumaril patungo sa Demigod Ferocity. Evil Demon Chaotic Sky. Spiritual Glory Purple Light. Ginamit din ni Nan Gongsheng at Zhao Yufei ang kanilang pinakamakapangyarihang kakayahan. Sky Destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsanib ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng kanyang Little World of Wind Lightning at ang kanyang Physical Force Lightning Domain sa kanyang mga palad at nagpakawala ng isang bolt ng Materialized Scarlet Golden Lightning. Pinakondensed ni Zhao Feng ang pag-atake na ito sa maximum para hindi ito tumama sa mga pader. Naglakas loob ka bang lumaban? Nanlamig ang ekspresyon ng mukha ni Demigod Ferocity. Whoosh! Isang higanteng gutay-gutay na madilim na pulang palakol ang lumitaw sa kamay ni Demigod Ferocity. Bagamat punit-punit ay nagbigay ito ng mabangis na aura. Sky Ferocity Slash. Bahagyang nagalit si Demigod Ferocity habang nilalazlas niya ang sandata sa kanyang kamay. Agad na sinira ng mga arko ng pulang ilaw ang mga pag-ataking dumarating sa kanya. Noong una ay naisip niya na madali niyang mapatay si Zhao Feng, na nasa unang bahagi pa lamang ng Mystic Light Realm, ngunit may dalawang kapantay si Zhao Feng, at ang lakas ng trio ay lumampas sa kanyang inaasahan. Dagdag pa kay Kunyon, sila ay talagang medyo magulo.